Good day guys, and welcome back ulit sa ating channel po. Today's video, Honda XR 125 if ay bibigyan ko ng idea kung paano magpalit ng fuel filter. Yes guys, ito po ay sa mga baguhan pa lang at planong mag-DIY kung paano magpalit ng fuel filter sa kanilang fuel pump. So ngayon guys, ang fuel filter na ipapalit natin ay ang brand niya ay Pitchbike. Yan po ay nakahalaga ng 180 pesos. Kung sa genuine naman na fuel filter guys ay nasa mga 200 plus to. Depende na rin yan sa SRP o sa pagbibilhan nyo na sa mga motor shop o sa mga genuine parts. Ang first step nyo gawin ay tanggalin ang bolt na yan gamit ang 10mm na T-wrench. Yan po ang nag-connect o nakalock sa ating takip na bilog na yan guys. Yung plastic na yan. Pagkatapos tanggalin natin ang wire na kadugtong papunta sa socket ng ating fuel pump. So dahan-dahan lang guys para walang mabali o masira sa ating plastic. Kasi napakanipis po ng takip na yan. So pag matanggal na yan, ang next yung gawin ay tanggalin ang socket ng fuel pump guys. Paano ba yan tanggalin? Ay syempre, pisilin nyo lang ang dulong yan guys. Pag pisil nyo sabay tulak, yun, ganun lang po kadali kung paano siya i-disconnect. Pagkatapos naman ay ang kanyang hose ng kanyang fuel pump guys. Dito medyo may kahirapan ng kaunti. So kapag makita nyo yung plastic na yan na kulay, pisilin nyo lang sa ilalim guys. Kapag mapisil nyo na sabay sikwat pa itaas. Kasi nakalock po yan sa ating fuel hose. So unti-untiin nyo lang ang pagsikwat guys. Pero nakalock po yan sa ilalim ha. Dapat yung sa ilalim na position yan is dapat pihitin nyo palabas o sikwatin nyo palabas. So yung plastic na yan guys. Kapag mapihit nyo yan pailalim, yung plastic na yan, yung tinuro guys ha, pinisil natin yan. Kapag mapisil na natin yan, unti-unti yung aangat pataas, tulad yung nasa video guys. Basta tahabaan nyo lang ang pasensya kapag itong sitwasyon nito ang yung ma-encounter yun. Kung kapag naiangat na yan pataas, ang next yung gawin naman ay yung lock sa hose mismo natin, yung kulay itim. Meron yang stopper sa loob guys, yung fuel pump na yan. Nagsilbing lock kung saan nakaposisyon ang ating fuel hose. So, ang gawin nyo is sikwatin nyo palabas yung kulay itim na yan sa loob na nagkaroon ng stopper sa ating fuel pump. Dalawang flat screw ang gamitin nyo para mabuka nyo ang dalawang stopper na yan. Saka unti-unting hilain palabas. Yun. Ganun lang po ang paraan kung paano tanggalin ang fuel hose na iyan. So, yan tinuro guys. Yan po ang stopper sa ating fuel pump. So, dyan yan nakaposisyon sa fuel pump natin, yung may bilog na yan guys sa gitna, yung may arrow na yan, dyan po siya nakaposisyon. Kaya kailangan natin sikwatin yan palabas para matulak natin palabas ang kanyang fuel hose. So kapag matanggal na yan, di na kayo mahirapan pa guys kung paano natin tanggalin ang kanyang fuel pump. Ang next yung gawin is tanggalan ang mga plate na yan. Sa plate na yan, meron kayo makitang parang up. Tandaan nyo lang guys kung saan nakaposisyon ang up na yan para hindi kayo malito kung paano nyo ito ibalik. So, halimbawa, yung nasa left side na up is nasa ilalim, nasa ibabaw na bahagi, dyan nyo ibalik. Kung yung sa right side naman, sa ibabaw naman nakalagay yung up, doon nyo lang ibalik, guys. Sa tandaan nyo lang ang unang nakita nyo kung saan nakalukit yung up. So, kapag na-memorize nyo na, saka nyo tanggalin ang apat na 16mm na nut na yan sa inyong fuel pump. Kasi yan po ang nagiging stopper niya o nagsilbing lock ng ating fuel pump para hindi siya gumagalaw. So, kapag matanggal na ang dalawang plate na yan, guys, yung isa, yung pangalawa, saka nyo na unti-unting iangat ng dandahan ng ating fuel pump. So, paano ba yan palabasin? Yung dulong bahagi ng ating fuel pump, guys, kung saan nakalukit yung fuel filter, unti-unti natin yung sikwatin gamit ang flat screw para lalabas yung dulo niya. Pag lalabas na yung dulo ng ating fuel filter, saka natin unti-unting iangat ang kanyang filter, guys. Sabay angat na rin sa ating fuel pump. Diyan, kita nyo bandulo na yan natin filter, ipalabas lang natin yung kaunti na bahagi niyan. Kapag makuha na natin yung kaunting bahagi, unti-unti na nating iangat ang ating fuel pump para sabay na nating mabunot yan. So ganoon lang po ang technique guys, napaka-basic lang po. Malaking tulong ito sa mga nagdi-DIY at nagkakaplanong magpalit ng fuel filter sa kanilang fuel pump. So yun guys, kapag mabunot na natin
mayangat na natin palabas ang ating fuel pump. So next step natin gawin kapag mapalabas na natin ang ating fuel pump guys, ay siyempre takpan natin ang butas na yan. Delikado pa, baka may mahulog dyan ng mga maliit na pisa sa loob ng ating tangke. So takpan muna natin yan ng basahan guys. Yun. So next step yung gawin ay tanggalin ang kanyang fuel filter. So paano ba tanggalin ang fuel filter? Napaka-basic lang guys. Meron niyang parang lock o kumakapit sa ating fuel pump. Ituturo ko yan mamaya kung paano siya sikwatin. Nakita nyo bang tinuro ko yan guys? Yan. So pihitin nyo lang yan palabas. So may kaharap yan. Yung isa naman yan guys, pihitin nyo rin siya palabas. Kapag napihit nyo yan palabas, ikutin nyo ang filter pa clockwise. Gamit ang flat screw na yan guys, sikwatin nyo palabas yung nagsisilbing lock sa ating fuel pump. Kapag nasikwat nyo na siya, so yan guys, napalabas na natin siya kasi yan pa nagsisilbing stopper niya sa ating fuel filter para hindi mahulog. Yun. Unti-unti natin siyang ikutin pa clockwise. Yun. Ganun lang po ang paraan kung paano natin siya bunutin. So merong maliit niya na o-ring guys ha, nagsisilbing niyang oil seal sa loob ng ating fuel pump para maganda ang daloy at pag-vacuum ng gasolina sa loob ng ating fuel pump. So kapag magpapalit tayo ng fuel filter guys, may kasama na po yung o-ring, no? Mas maganda, palitan din natin ang o-ring guys. Para hindi talaga sisingaw ang pagpasok ng gasolina sa loob ng ating fuel pump papunta sa ating fuel hose. So ang kanyang mileage guys ay nasa mga 71,000 mahigit. So pangatlong bisis na ito nagkapalit si Bossing ng fuel filter. Okay. Kukuha natin ng gunting para mabuksan na natin ang bago nating fuel filter. Ay, syempre kung ikaw pa lang ay bago sa ating channel at sa tingin mong binyong itong ginawa ko ay malaking tulong sa motor mo, huwag mo kalimutan sanang mag-like at subscribe. Maraming salamat at syempre kung ikaw ay sa Facebook nakapanood, paki-like at paki-follow na rin. So yan lang guys. So buksan na natin siya. Nung huling palit ko nito sa kanyang fuel filter ay pitch bike din na brand, no? Kasi medyo naging okay daw siya sa performance na pitch bike na brand. At kapag napipili ng iba na talaga ang takbo ng kanyang motor guys, dito na siya magpapalit ng fuel filter. Hindi niya napaabutin pa ng ilang mileage ang kanyang motor, no? So yun yung sinabi ko, meron na isang o-ring nakasama. So yan ang ipapalit natin sa kanyang fuel pump. Paano ba nilalaman ni Bossing na kailangan na palitan ng fuel filter ang kanyang motor? Ay siyempre guys, no, para lang pumapalya minsan ang kanyang takbo. So yun, kapag naramdaman na ni Bossing na parang pigil at mamalya, saka siya magpapalit ng fuel filter kasi matagal na itong ramdam sa kanyang motor. So yun guys, paano ba ibalik ang fuel filter? Napaka-basic lang. So kapag nalagay nyo na ang o-ring, ang bagong o-ring natin, or pwede nyo nang ilagay sa loob ng kanyang fuel filter ang o-ring. Piliin nyo guys kung saan kayo komportable. Importante ay palitan siya ng bagong o-ring. So paano ba siya ilagay? Napaka-basic lang guys, ipatong nyo lang siya sa fuel pump. Sabay pihit pa counterclockwise. Yan ha, nakapatong siya. Ganun lang, napaka-basic lang siya kung paano ang paraan niya pagtanggal, yun din ang paraan niya pagbalik. Yan o. Yung parang ikot na yan guys, na pa counterclockwise. Ha? Pagmasdan nyo. Tutunog po yan. Ibig sabihin, nakalock na ang ating fuel filter. Mulak. So yun, no, narinig nyo ba yung pitik na yun guys? Ibig sabihin is nasa tamang posisyon na ang ating fuel filter at kumakapit na siya sa ating fuel pump. So yan po ang kanyang o-ring. Ganun lang po guys ang palatandaan na naikabit nyo ang fuel filter nasa tamang posisyon. Kapag narinig nyo ang parang pitik, pagpihit nyo pa counterclockwise. So, kapag tapos na natin mapalitan ng fuel filter ang ating fuel pump, ang next yung gawin guys ay punasan ang bawat labi o bawat kanto ng ating tangke. No? Kasi minsan lang itong mabubuksan at syempre minsan lang itong malilinis natin. Kapag tapos natin siya mapunasan ang ating tangke, ang next yung gawin ay syempre huwag kalimutang ibalik ang ating o-ring. Yan po ay bago guys. At yan po ay nagkahalaga ng 90 pesos kasi po genuine po ang o-ring na yan. Ang purpose ng o-ring na yan guys para maiwasan natin magkaroon ng moisture sa bawat bunganga ng ating tangke. So yan po ang purpose ng o-ring na yan guys. Bakit yan natin kailangan pag ibalik ang kanyang naunang o-ring? Kasi nga guys, yan po ay lumubo na o nag-expand, no?
So mahirapan tayong ibalik yan, yung naunang o-ring niya. So mas maigi is magkapalit tayo ng bagong o-ring. Ang bagong o-ring ay daan nyo lang sa kanyang floater guys. Pagkatapos, ipasok nyo ng dandahan papunta sa kanyang fuel pump pataas. So sa kanya unti-unting ibalik yung kanyang floater. So una nyo yung floater, sa kanyo itagilid ang fuel pump. Sabay ipasok ang kanyang filter ng dandahan. Tapos alalayan ang filter, paibaba, papasok guys. So itulak nyo gamit ang ating daliri ang kanyang filter. Yun. Wow. So ang o-ring naman niya is unti-unti yung ipasok sa ibabaw ng ating fuel pump para magsilbing selyo na hindi lalabas o magkaroon ng moisture ng gasolina sa ating tangke. So yan po ang purpose ng o-ring guys. Kaya kailangan natin magpalit ng bagong o-ring. Once na ibalik natin yung naunang o-ring, mahirapan tayong ibalik yun kasi nga is lumubos siya at nag-i-expand. Dala na rin is matagal itong nakababad ng gasolina sa ating tangke. So, unti-untiin nyo lang po ang pagbaba ng ating pump, guys. Sabay, tulak pailalim. Tingnan nyo. So, paano ba malalaman natin kung naging tama ang pagpasok natin fuel pump, guys? At insakto ang pagkabit natin ng o-ring ay siyempre, kapag pinaandar natin ang motor ay hindi tatagas ang gasolina bawat kanto ng ating fuel pump. Kapag tumagas yan, ibig sabihin, palpak po ang pagpalit natin ng o-ring sa ating fuel pump. So, maaari ding itagilid nyo o i-side stand nyo ang motor guys. Kailangan i-side stand nyo at tapos ito ay nakaandar. Para makita nyo at ma-check kung wala bang tagas ng gasolina sa ating fuel pump. Once tumagas yan, kailangan yung tanggalin ulit at kailangan ilagay nyo sa tamang posisyon ang ating o-ring. So, yan lang po ang tips ko sa inyo guys. Pero kapag walang tagas, naka-side stand at saka naka-center stand na umandar ang ating motor, ibig sabihin, insakto at tama ang pagkabit nyo ng o-ring sa inyong fuel pump. So yun lang guys na mga tips and advices ko kung paano malalaman kung naging tama ang pagkabit natin ng o-ring at the same time ang pagkabit natin ng fuel filter. Sa fuel filter naman, kung paano ba malalaman kung naging successful ay siyempre, huwag mo natin ikabit ang kanyang fuel hose. Una nyong gawin is ikabit ang kanyang wire na yan guys, yung sakit. So tapos paandarin nyo. Kapag mayroong gasolina na lumalabas sa ating fuel pump, ibig sabihin goods po ang pagkakabit ng inyong fuel filter. Kukuha man tayo ng empty bottle, tapos on natin ang susi. May gasolina na lalabas dyan. So yun no, ibig sabihin, insakto at tama ang pagkabit nyo ng fuel filter. So kapag okay na pagkabit nyo ng fuel filter at the same time okay na rin ang fuel pump, ibalik na natin ang fuel hose. So itulak lang natin siya guys. Kailangan itulak natin siya ng dandahan. So kita nyo ba yung lock na yan na tinuro guys? Dapat is itulak nyo pa siya papasok. Para yung kulay puti na plastic na yan ay may balik natin ng tama at may balik natin sa tamang posisyon niya. So kapag hindi yan naibalik natin sa tamang posisyon, ibig sabihin is hindi natin naipasok ang ating fuel hose ng tama. Kapag naipasok natin ang kulay puti na yan guys sa tamang posisyon, ibig sabihin is insakto ang ating pagtulak. Yun, di ba? So saka natin ipihit pababa yung kulay puti na yan. So yun, naibalik na natin ang plastic na kulay puti na yan. Dahil naipasok natin ang tamang kanyang fuel hose. Ang next natin gawin guys ay siyempre paandarin na natin ang motor. Kung aandar ba ito, on muna natin ang kanyang susi. Di ba siya mag-leaking? Once na umandar ng ating motor guys, ibig sabihin success po ang pagkabit nyo ng fuel filter at the same time yung o-ring natin. So tandaan nyo, pandarin nyo ng ilang minuto tapos obserbaran nyo kung wala bang leaking na gasolina bawat kanto natin fuel pump. Kasi kapag may leaking yan bawat kanto sa ibaba or sa taas, dapat yung ulitin ang trabaho guys. Kasi magkaroon kayo ng problema, magkaroon ng moisture ng gasolina sa ating tangke. Kapag okay na siya, pwede natin ibalik yung takip ng ating fuel pump. So kung anong paraan niya pagtanggal niyan, ganoon din ang paraan kung paano natin siya ibalik. Napakadali lang po guys. Since naging successful naman ang pagkabit nyo ng fuel filter sa inyong motor. So yan po ang pinaka-basic na part guys, ang pagbalik ng takip na yan at the same time yung pagtanggal ng takip na yan. So yan, yung mga wire ilagay nyo sa kanyang tamang kalalagyan para hindi masagi ng ating upuan. May mga daanan yan sa ating takip. So yun, tapos saka natin
ipasok ang ating sakit sa ating fuel pump. So, siyempre kapag may balik na natin guys, yan, yung bolt na tinanggal natin na 6mm sa ating tangke na aka-attach ay ibalik na natin. Para sa pinali natin trabaho guys, ay kailangan paanda rin natin ulit, no, ang ating motor. So yun balik na natin ang bolt. At on muna natin ang kanyang susi. Tapos paanda rin ulit. Oh my God! So yun guys, nasa araw na ito, dagdag idea na naman sa mga baguhan at nagplanong palit ng fuel filter kanilang motor. So kayo ay dapat palit ng mga nasa 14 to 15,000 km. Maraming salamat at syempre see you sa aking next video. Ride safe, God bless, at shout out sa ating napakasipag na mekaniko. Ayos!